Nagising si Aviana mula sa ingay na nagmula sa labas ng kanyang maliit na bahay. Gumapang siya hanggang marating ang pinto at sumilip sa labas. Nakita niya ang pagdaan ng 3 kalalakihan habang hinahatak ang isang biktima patayo. Namilog ang mga mata niya. Sino kaya yon? Tanong niya sa sarili. Naghintay siya ng ilang minuto bago lumabas ng bahay. Sumunod siya sa lugar na pinuntahan ng mga kalalakihan kanina. Dumaan siya sa gubat upang hindi makasalubong ang iba pang mga tauhan ng kanyang ama. Madalang silang magdala ng tao sa bundok, kaya isang malaking problema sa tuwing may dinadala silang sibilyan pa uwi. Ang ama ni Aviana ay ang pinuno ng isang teroristang grupo. Nagsimula ito nang mamatay ang kanyang ina sa ospital. Hindi niya natutukan ang ginagawa ng kanyang ama dahil siya'y nag-aaral. Nagulat na lang siya nung lumipat sila sa bundok at dito na nanirahan. Noong una, walang kaide-ideya si Aviana sa mga nangyayari. Hanggang sa marinig niya mga chismis, sinundan niya ang ama at doon nakita kung paano pumatay ng mga pulis at sundalo ang kanilang grupo. Bitiwan niyo ako! Huminto si Aviana nung marinig ang sigaw ng lalaki na nakasalampak sa lupa. Anong kailangan niyo? Ba't niyo ako dinala dito? Pinunong alakay. Ano sa palagay mo? Duda ko. Isa yan sa mga sumusunod sa atin sa bayan. Nahuli namin yan sa daan kanina. Sabi ni Brian sa kanyang ama. Naglalakad ako pa uwi. Hindi ko nga kayo kilala. Sagot ng bihag. Umiling ang kanyang ama. Busalan niyo. Palambutin niyo muna bago kausapin. Walang kwenta kahit pigain niyo yan. Ngayon sa kakatanong. Narinig mo yan, buddy? Anong gagawin niyo? Hindi na nasundan ang tanong ng lalaki dahil binusalan na ang bibig nito. Sumunod ang pagtama ng kamao sa kanyang buong katawan. Dumapa ang lalaki upang protektahan ng masiselang parte. Ubaran niyo nga. Siguraduhin walang dalang kahit ano yan. Huling sabi ng kanyang ama bago umalis. Sige, pinunong alakay. Natutop ni Aviana ang bibig noong umpisahan nilang hilahin ang damit ng lalaki. Umatras siya at dali-daling bumalik ng bahay. Pinunasan niya ang pawisang muka. Hindi malaman kung anong susunod na gagawin. Hindi ito ang unang pagkakataon na makita niyang may dakpi ng grupo. Noong una, may lakas ng loob siyang tumulong. Pero nang minsan siyang nahuli, sabay silang pinahirapan ng bihag. Hindi kinaya ni Aviana ang paulit-ulit na bugbog at makailang beses siyang hinimatay. Napatawad siya ng kanyang ama sa unang pagkakataon, pero hindi niya masisiguro kung ganun pa rin siya kaswerte sa susunod na gawin niya yun ulit. Kung tutuusin, isa lang din siyang hostage sa bundok na ito. Walang kalayaan. Nariyan lang din dahil anak siya ng pinuno. May bantay sa paligid ng bundok at hindi siya pwedeng umalis ng basta-basta. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili. Inaalala niya ang lalaking kasalukuyang binubugbog ng kanilang grupo at nagtakip na lamang ng muka. Hiling niya na sana makayanan nitong itawid ang buong gabing pagpapahirap ng grupo. Sa kabilang banda, isang malaking pagkakamali ang nagtulak kay First Lieutenant Leonard Mitchell na malayo sa mga kasamahan habang nag-iipon ng intel laban sa armadong grupo na silakbo. Hindi niya inasahan na tatambangan siya sa daan pabalik. Mabuti na lang, hindi niya dala ang personal na sasakyan. Wala siyang dalang kahit anong gamit na makapagsasabing sundalo siya. Informant ka ba ng mga pulis, ha? Kalmadong tanong ng pinuno. Hindi na maiangat ni Leonard ang ulo. Walang parte sa kanyang katawan ng hindi kumikirot. Lahat masakit. Kahit ang paglunok napakahirap gawin. Kulang pa yata ang pagbubugbog na natanggap niya, Brian. Ulitin mo! Utos ng matanda. Nanindig ang balahibo ni Leonard. Pumikit siya at naghanda sa impact. Kahit pa alam niyang paparating na ang suntok, hindi nabawasan ng sakit. Bagkos ay tila dumoble ang bagsik nito. Umubos siya at nanghihinang gumulong palayo. Naaamoy niya ang dugong nagmumula sa kanyang bibig. Napulbo na ang kanyang lamang loob. Tama na.
Itapon niyo yan sa loob ng kuweba. Balikan niyo bukas ng hapon. Sabi ni Alakay bago tuluyang huminto ang pagdating ng mga suntok. Bukas ng hapon. Pag-uulit ni Leonard sa isipan. Sana tapusin na lang nila ngayon. Hindi niya kakayanin ng mga pasang na tamo. Matagal na tiisan pa ito bago siya tatawid sa kabilang buhay. Okay lang yun, Leonard. Ang mahalaga wala kang sinabi na ikapapahamak ng misyon. Pagkonsula niya sa sarili. Isang malaking lalaki ang bumuhat sa kanya. Wala nang lakas si Leonard, kaya pinaubayan niya na ang lahat sa dasal. Naglakad ang lalaki paakyat ng gubat. Malamig ang simoy ng hangin. Pinapapak na si Leonard ng mga lamok. Buhay pang gago. Komento ng lalaki nagbubuhat sa kanya. Tibay na sikmura mo, no? Tumawa ang kasamahan nito. Bukas wala na yan. Ibinagsak siya ng mga ito sa lupa. Napakislot si Leonard dahil sa matutulis na bato. Tumiklop siya na parang sanggol at nangisay dahil sa sakit. Pinakinggan niya ang pag-alis ng mga kalalakihan. Bago nagmulat ng mga mata. Natawa siya dahil sa dilim ng paligid. Dahil sa biglaang paggalaw ng kanyang tiyan. Muli na naman siyang naubo. Pinikit niya ang mga mata at nagpahinga. Ginising siya ng isang kaluskos. Hindi na kaya ni Leonard imulat ang mga mata kaya pinakinggan niya na lang ang paligid. Buhay ka pa ba? Tanong ng isang babae. Isang mainit na kamay ang dumampi sa kanyang leeg. Suminghap ang estranghera at dali-dali siyang kinumutan. Uminom ka ng tubig, kailangan mo nito. Humihikbing saad nito. Binuksan ni Leonard ang bibig. Umapaw ang tubig sa kanyang bibig at wala siya ibang malasahan kundi tabis alat na lasa ng dugo. Hindi niya makayanan ng lumunok. Dinura niya ang tubig at sinuksok ang sarili sa kumot. Hinawakan ng babae ang kanyang noo. Babalikan kita bukas, ha? Sino kaya ang babaeng ito? Tanong ni Leonard sa isip. Mas gugustuhin niya kung hindi na ito pupunta dito. Kung palihim ang pagdalaw nito sa kanya. Ibig sabihin, posibleng manganib ang babae. Kahit nakakahiya ang sitwasyon ni Leonard ngayon, kung may paraan pa para makapagsalba siya ng iba, gagawin niya. Sinabi man ng mga kalalakihan na babalik sila bukas ng hapon, hindi ito nasunod. Nakalimutan agad ng pinuno na may bihag silang tinapon sa kuweba. Nagising si Leonard at inobserbahan ang kuwebang kinasasadlakan. Napakunot noo siya. Kaya naman pala hindi siya hinanap ng pinuno. Nagkalat ang buto ng tao sa loob. Posibleng ito ang tapunan nila ng mga labi ng mga bihag. Kamusta yung pakiramdam mo? Lumingon si Leonard sa pinagmula ng boses. Nakita niya ang isang maliit na babae. Dala nito ang isang basket na naglalaman ng pagkain at gamot. Ikaw ba ang tumulong sa akin kagabi? Yung humawak sa leeg ko? Pabulong na ani Leonard. Naalala mo? Akala ko wala kang mali kagabi. Anong masakit sa'yo? Concerned na tanong nito bago lumuhod sa kanyang tabi. Maliban sa kumot na binigay nito, wala nang ibang saplot si Leonard. Kung ibang pagkakataon pa ito, mahihiya siya. Pero sa ngayon naubos na ang kanyang pride. Lahat masakit, miss. Teka lang, lilinisin ko lahat ng sugat mo para hindi ma-impeksyon. Ba't ka nandito sa gubat na to? Kasama ka ba nila? Iniwas ng babae ang tingin. Kumuha ito ng supot. Nagluto ako ng lugaw kanina, ubusin mo hanggat mainit pa. Salamat. Sana sagutin mo pa rin yung tanong ko, miss. Aviana. Tinatawag ako ni Papa na Via kapag masaya siya. Ngumiti si Leonard. Nagtatrabaho ang papa mo dito? Huwag ka mag-alala. Naintindihan ko kung wala kayong choice. Ang dami nila. Tatay ko ang pinuno ng silakbo. Lumabo ang paningin ni Leonard. Gusto niyang tumawa ng malakas dahil sa histerya. Alam mo ba ang papa mo nagutos na dikdikin nila ang katawan ko kahapon? Tapos kung bibigyan mo ako ng pagkain, ginagago niyo ba ako? Asar na bulong niya. Anong pangalan mo? Leonard. Dumura siya sa gilid nang paulit-ulit upang matanggal ang tuyong dugo sa kanyang bibig. Laking gulat niya nung lumuhod si Aviana sa harapan at humingi ng tawad. Alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ni Papa. Gusto ko malaman mo na hindi ako sumasang-ayon sa kanila. Kung may paraan lang para itakas ka dito, gagawin ko. Humihikbi na saad dito. Sumandal siya sa bato at inobserbahan ng dalaga. Magulo ang buhok.
Medyo maputi ang muka at balot ng doble-doble jacket. Sa sentido ni Aviana, makikita ang isang mahabang peklat. Na paano yung ulo mo? Masyado malalim ang peklat na yan. Dahil to sa huling hostage na kinupkop ni na Papa, sinubukan ko itakas yung babaeng yun, nahuli ako kaya pinaso ako ni Papa ng bakal sa mukha ko. Napapikit si Leonard. Kahit ang anak ng alakay na yun hindi pinalampas. Wala itong patawad. Di ka man natatakot na baka sa susunod yung kabila naman? Ayos lang, Leonard. Kung wala akong gagawin, baka pati ang anino ko, ayawan na rin ako dahil sa hiya. Hindi ko na matitignan ng sarili ko sa salamin. Inabot niya ang kamay nito, pati ang supot na binigay nito. Pero dahil wala siyang lakas, hindi niya man lang kayang ilapit ang kamay dito. Dumukwang si Aviana para isubo sa kanya ang plastic. Nagbuka kang baliw sa ayos mo. Puna ni Leonard. Pero mabuti na yan, para di ka pansinin ng mga tauhan ng papa mo, Via. Oo. Alam mo, kahit na ganito yung ayos ko, marami pa rin silang gusto humawak sa akin. Hindi ako makapagsumbong kay Papa. Wala akong maiambag sa grupo kaya natatakot ako na baka utusan pa ako na aliwin ng mga tauhan niya. Tumingala si Leonard at napaisip. Paano kaya napupunta sa ganito ang isip ng tao? Nagde-develop ang teknolohiya. Gumagamit na ng gadget ang mga tao. Pero may mga nag-iisip pa rin na gaya nito. Kahit saang henerasyon o lugar, may mga nagsisilbi pa ring salot sa lipunan. At walang ibang alam kundi lumika ng ingay o gulo para magpapansin. Gusto mo ba umalis dito? Namutla ang mukha ni Aviana. Nagpalingon-lingon ito sa baybolong. Umalis? Dito? Imposible yan. Nagkalat ang mga tauhan ni Papa sa bundok. Bala ko sana. Hahanap ako ng paraan para mapapayag si Papa na isama ka sa mga nagtatanim. Yun lang ang kaya kong ibigay sa iyo sa ngayon. Salamat, Via. Alam ni Leonard na delikado ang kanyang sitwasyon ngayon. Kapag nakasurvive siya ng ilang araw, saka siya gagawa ng paraan para makatakas. Pero kung darating ang araw na makakaalis ako dito, tutulungan kita. Ganun din ako. Itatakas kita, okay? Pangako niya sa babae. Sigurado ka dyan sa mga sinasabi mo. Bakit? Ano ba meron? Isang ngiti ang kanyang pinakawalan. First Lieutenant Leonard Mitchell, Special Forces Battalion. Binanggit niya ang task force na kinabibilangan. Namilog ang mga mata ng dalaga. Isa kang sundalo? Isusumbo mo ba ako sa papa mo? Kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Aviana at tumawa ito. Magpagaling ka, Leonard. Aasahan ko yung pangako mo, ah. Sige. Lumakas ang loob niya ngayong may rason kung bakit kailangan niyang mag-survive. Kagabi lang, wala siyang kumpiyansa na makakaligtas pa siya. Subalit ngayon sa tulong ni Aviana, baka pwede pang baliktarin ang lahat. Mabuti na lang at hindi niya tinuloy ang pagpapakamatay kanina. Kung inunahan niya ang pagkakataon, baka hindi niya inabutan ang pagdating ni Aviana. Iniligtas siya nito ng makailang beses sa loob ng 24 na oras. Mabibilis ang hakbang ni Aviana habang pababa ng burol. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. May paraan pa para matigil ang ginagawa ng kanyang ama. Natitiyak siya na magiging mahirap ang kakaharapin nilang problema ni Leonard. Posibleng maging kapalit nun ang buhay ng kanyang ama. Saan ka nang galing? Untag ng kanyang ama na umuwi siya sa maliit na barong-barong. Sa taniman po, Papa. Nag-init ngayon kaya nahihirapan kami sa pagtatanim. Kailangan namin ng dagdag na tauhan sa pag-iigib at pagsisibak ng kahoy. May ginagawa si na Brian. Nagkalat ang mga sundalo sa bayan nito nakaraang linggo. Kaya hanggat maaari, dapat may mapagkukunan tayo ng pagkain dito sa bundok. Anong gusto mo? Narinig ko na may nahuli kayong lalaki kagabi. Baka pwede natin siyang gawing tauhan dito, Papa. Wala na ba ibang pupuntahan ng taong yun? Sumeryoso ang mukha ng kanyang ama. Via, naiintindihan mo ba kung ano yung sinasabi mo? Bakit, Papa? Mas gugustuhin niyo ba talagang pumatay kung may ibang paraan para mapakinabangan ng isang tao? Di kayo ganito noon. Nagkakaganito ako dahil sa'yo.
Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa mo dati, ha? Huminga siya ng malalim. Papa, hindi na mauulit yun. Matagal na tayo rito sa bundok kaya nagbago na yung isip ko. Hindi na kasi alam ko mapapahamak din kayo. Buti at naisip mo din yan. Kung ganon yung bihag nyo kagabi. Lilinawin ko muna kina Brian kung wala bang problema sa taong yun. Kung walang sabit, ipapadala ko siya sa'yo ng matuto. Pinigilan ni Aviana ang ngiti. Tumango siya at bumalik sa pagbubungkal ng lupa. Maya-maya babalikan niya si Leonard para kunin ang kumot na binigay niya kagabi. Hindi pwedeng malaman ng kanyang ama na nanggaling siya sa kuweba. Baka magduda ito sa kanya. Mahaba naging tulog ni Leonard ng mga sumunod na araw. Binisita siya ni Aviana para bahagian ng pagkain, pero hindi pa rin siya binibigyan nito ng damit pamalit. Ang sabi ng dalaga, may ginagawa pa ang mga miyembro ng grupo, kaya wala pang sumusundo sa kanya sa kuweba. Nung dumating ang araw ng pagkuha sa kanya, nagtaka naman ng mga kalalakihan. May nagbigay ba sa'yo ng pagkain nito mga nakaraang araw? Ba't hindi man lang numipis yung mukha mo? Agad na umarting takot si Leonard. Umalis ako ng kuweba para kumuha ng prutas sa paligid. Baba! Bilisan na natin! Naghihintay na si Tanda. Tanda? Tandang Aviana? Tandang Aviana? Nagsitawanan ng mga lalaki. Kapag narinig ni Alakay, lagot ka. Sabi ng isa. Kahit siya mismo sinabi na pangit ang anak niya, di magagalit yun. Sayang si Aviana, no? Kababaeng tao pabaya sa sarili. Ang dungis-dungis. Ibinaba siya ng kalalakihan sa isang maliit na bahay. Walang banyo sa loob o labas. Isang maliit na espasyo lang ang meron. Magbawas ka sa gubat. Kung gusto mo magluto, magtayo ka ng 3 bato dyan sa lupa. Awa na namin ang pananatili mong buhay, kaya huwag ka na maginarte. Tandaan mo huwag kang tatakas kung ayaw mong gilitan kita. Banta ng isang lalaki bago sila nagsialisan. Huminga si Leonard sa loob ng maliit na bahay. Pagkatapos, humiga na siya sa sahig at pumikit. Inalala lahat ng detaling alam tungkol sa silakbo. Gusto nilang magtatag ng sariling gobyerno sa rehiyong ito. Ilang taon na silang problema ng hukbong sandatahan dahil sa homemade explosive devices na kinakalat nila sa mga pampublikong lugar at pagdakip ng mga inosenteng sibilyan. Inutusan ng task force ni Leonard na alamin ang pagkakakilanda ng mga tao sa likod ng grupo at puksain sila na matapos ang lahat. Leonard? Tawag ng pamilyar na boses ni Aviana. Nandito ako sa loob. Bumangon siya at ngumiti. Totoo yung sinabi mo. Binaba nila ako pero dapat tumulong ako sa gawaan niyo dito. May sermon si Papa tuwing hapon. Kailangan mong makinig. Magkakaroon ng diskusyon. Maiintindihan mo kung anong balak ni Papa na gawin. Gusto mo magpa-member din ako? Hindi Pero makakatulong sa grupo niyo kapag alam mo kung anong motibasyon nila. Naiintindihan ko. Nga pala, maglalakad ba ako dito sa gubat na hubot-tubad? Wala akong pamalit na damit. May damit si Papa na hindi napapakinabangan. Bibigay ko sa iyo na magamit mo. Sige. Salamat, Via. Naalala niya ang pinagsasabi ng mga kalalakihan kanina at kalmadong tinignan ang mukha ng dalaga. Alam niyang sa likod ng madungis itong itsura at magulong buhok, may magandang mukha ang dalaga. Maingat lang si Aviana sa sarili, kaya nagtatago ito. Masaya siya dahil pinagkakatiwalaan siya ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, Via, sino yan? Tanong ni Nanay Letty nang dumating si Leonard dala ang 2 galon ng tubig. Si Leonard, Nay, bago siya dito sa atin. Ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng bagong dagdag sa kawan. Gusto ko nang bumaba para mamili ng mga kakailanganin natin. Kaso ayaw akong payagan ni Brian. Delikado ho kasi, Nay. Bumuntong hininga ang ginang. Sana pumayag na ang gobyerno na magtayo tayo ng sarili nating bansa. Masyadong mababa ang piso. Kapag nakagawa tayo ng sarili nating pera, edi hamak na mas yayaman tayo kaysa sa buhay natin noon. Natapilok si Leonard at gumulong pababa ng burol. Natawa si Nanay Letty. Lampa rin ang isang yun, ano? O siya, aalis na ako.
Babalik na si Brian kaya kailangan ko magluto ng tanghalian nila. Sige po, Nay. Dahan-dahan ho ah. Bumangon si Leonard at lumapit sa kanya. Seryoso ba si Nani doon sa sinabi niya? Yun ba ang tinuturo sa inyo dito? Oo. Mas mabilis intindihin. Mas madaling paniwalaan. Ganun yun. Imposible ang gusto ng tatay mo. Sana alam mo yan. Ako na nagsasabi ngayon pa lang. Nagsasayang lang sila ng pera, lakas kahit buhay ng iba. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pagbubungkal ng lupa. Ang gusto ko lang naman bumalik kami sa simpleng pamumuhay. Yung walang ibang mga kasosyo si Papa, ganun. Yung mga arrogante nilang tauhan, wag na lang natin pag-usapan na lahat ng to. Baka may makarinig sa atin, mapahama ka pa. Okay, babalik pa ba ako sa ilog? Oo, mga ikalawang balik mo pwede na. Humawak si Leonard sa batok bago nahihiyang umiti. Inanod yung tabo, Via. Ha? Paano inanod yung tabo? Inabitawan ko kasi na-slide yung galon. Nung lingunin ko yung tabo, malayo na kaya di ko nalang hinabol. Baka mabagok pa ako dun. Maliwanag dito. Gawa ko yun, Leonard. Mag-iisang taon na yun sa akin. Sorry na, igagawa na lang kita ng bago. Bumalik si Via sa pagbubungkal. Hindi niya pinansin si Leonard. Nasasayangan siya sa tabong pinaanod dito sa ilog. Ano nang gagawin ko? Paano ko lalagyan ng tubig to? Gamitan mo ng kamay. Iwinala mo yung tabo ko tas magtatanong ka pa. Nang mawala si Leonard sa kanyang tabi, naubos ang kanyang inis. Nagpasya siya na hayaan na lang ang lalaki. Tutal hindi ito sanay sa gawaing bukid. Natural na magkamali ito. Lumipas ang 2 oras hindi pa rin bumalik si Leonard. Di kaya kinamitan niya talaga ng kamay yung pagsalok sa ilog? Nababahalang aniya sa sarili. Tumakbo siya pababa ng burol at pumunta ng ilog. Nakita niya si Leonard na kausap si Esther, ang dalagang kapatid ni Brian. Salamat sa pagpapahiram mo ng tabo, Esther. Walang problema. Parang kang timang dyan kanina. Kamay ang gamit mo pansalok. Saan mo ba dadalhin yan? Babasain ni Via yung lupa doon sa burol na inihahanda para sa pagtatanim. Ang alam ko, gulay ang ilalagay niya doon eh. Tumawa ang babae at tinapik ang braso ni Leonard. Pagpasensya mo na si Aviana. Walang masyadong kaibigan yun kaya ganun eh. Leonard, tapos na ba yan? Pukaw niya sa atensyon ng dalawa. Via, ikaw pala. Kumusta, Esther? Eto, masaya. O sige Leonard, pupuntahan ko muna yung nilabahan ko. Himing ngumiti si Esther. Eto yung tabo mo, salamat ah. Walang anuman. Hinanda ni Leonard ang sarili sa pagbubuhat. Pinagmasdan ni Via ang paglayo ni Esther. Mabait na babae yon. Pinakamaganda rin sa lugar namin. Talaga? Swerte ko pala dahil pinahiram niya ako ng tabo. Oo naman. Iniwas niya ang tingin. Bilisan na natin. May nobyo na ba si Esther? May kinikita siyang lalaki sa gubat, 2. Pero sa pagkakaalam ng lahat wala pa siyang nobyo. Malisyosang sagot niya. Tinanong ko yan sa kanya kanina. Kasi nakita ko siya sa likod ng tinutuluyan ko. Ang sabi niya kaibigan niya lang yung mga yon. Ngumiti si Aviana. Wow, tignan mo nga naman. May 3 na siyang kikitain sa gubat. Sino? Ikaw, pinagtatanggol mo eh. Hindi ah. Sinasabi ko lang kung ano yung sagot niya sa akin. Isa ba ba't parang ayaw mo sa kanya? Paano ko siya magugustuhan? Siya rin ang rason kung ba't madalas akong napagtitirpan dito eh. Kapag nabuntis niyo si Via, kayo na ang sunod na pinunong alakay. Yun ang sabi niya. Hinamo ko siya sa suntukan no. Di naman kumasa. Ibinaba ni Leonard ang 2 galon at tumawa ng malakas. Nahumaling si Aviana sa mukha nito. Nariyan pa ang bakas ng pasakit sa katawan ni Leonard. Pero nakukuha pa rin itong tumawa. Binalak ng grupo nila na sirain ang gwapong mukha nito. Buti na lang at di sila nagtagumpay. Kapag nilapitan ka ni na Brian at inaway ka, hayaan mo na lang sila. Mas lalo ka kasing pag-iinitan kapag lumaban ka. Isusumbong ka nila kay Papa. Naintindihan ko. Tara na para hindi tayo abutan ng dilim sa daan pabalik. Sa pagkagat ng dilim, laging nagpapadala ng pagkain si Aviana kay Leonard. Kahit 1 beses lang silang kumain sa isang araw. Hindi na masama. Masustansya naman ang laman ng pinggan.
Para sa simpleng lutong bahay, masarap ang timpla ng dalaga. Hindi nagrereklamo si Leonard kapag ito ang nagluto ng ulam. Ano oras na, Via? Tanong niya sa dalaga. Ha? Di ko alam, siguro mag-10 na. Ano meron? Umakyat ka sa bahay, bilis. Binitiwan nito ang pinggang ginamit nila at nagpatianod sa kanya. Pumasok sila sa maliit na bahay. Agad na naging masikip ang espasyo. Halos magkadikit sila ni Via sa dingding. Pakinggan mo, maya-maya darating si Esther kasama yung nobyo niya. Kumuha ng tamo ang dalaga at nginuyas saka dumura. Nagtaka si Leonard. Anong ginagawa mo? Kasi babaho yung hininga kung papabayaan ko lang. Pahingi ako, dahon pa ba yan? Oo, meron pa dito. Ito. Sumilip sila sa dingding. Nginuya ni Leonard ang dahon na binigay ni Via. Agad siyang dumura. Ang pait, para sa sugat to ah. Shh, manimik ka nga. Nandiyan na sila. Tiniis ni Leonard ang pait kahit maluha-luha siya. Via, pinagtitripan mo ba ako? Mamaya ka na. Nakatuon kay Esther ang pansin ni Via. Natawa si Leonard. Di na bago sa kanya ang nangyayari sa labas. Sa liblib na pwesto ng maliit na bahay na ito, hindi na siya nagtaka kung bakit nakikipag-meet dito. Si Esther. Kampante ito dahil hindi siya magsusumbong. Teka, yan yung lalaki na ipapakasal dapat sa akin ni Papa. Marahas na sa ni Via. Nanumbalik sa harapan ng kanyang pansin. Sinilip niya ang lalaki. Ang pangit niya. Yan lang masasabi mo? Hindi, marami pa. Bakit? May nararamdaman ka ba para sa lalaking yan? Wala. Pero ang alam ko kasi, siya nag-alok ng kasal at hanggang ngayon umaasa pa rin siyang papayag ako. Kaya nakakagulat na may ugnayan pala sila ni Esther. Sumandal si Leonard sa dingding. At pinagmasdan si Via. Tanging ilaw lang mula sa buwan ang kanyang gabay dahil walang kuryente sa bundok. Iilan lang din ang mga babaeng nakatira dito. Kaya't di na ako magtataka kung ba't nasa isang bilog lang din ang ikot ng mga tao na ikipagrelasyon dito. Tumango siya. Kahit kayo mga dito sa kabila, gustong dumalaw sa kubo ko. Basta, ang daming sinasabi. Ako din may kwento. Tinatanong nila ako kung uuwi raw ba ako ng tanghali. Naningkit ang mga mata ni Aviana. Ano namang sinabi mo? Imposible payagan ako. Siyempre tumanggi ako sa kanila. Alipin mo ako kapag umaga. Sa gabi. Iniwas ni Leonard ang mata at nagkibit balikat. May papagawa ka ba kapag gabi? Kung wala, edi magpapahinga. Anong ginagawa nila dun sa kakahuyan? Ano pa bang ginagawa sa mga oras sa gaya nito? Nagpabili si Esther ng bracelet kay Joaquin. Siguro, ngayon, damit naman ang inutos niya. Tapos na sila sa ganyan. Ligawan yan basta nagpapabili. Sa ngayon, gumagawa na sila ng baby. Dumilim ang ekspresyon ni Via. Natuwa si Leonard. Ano? Hindi ka naniniwala? Baka naman nagliligawan lang yan. Napailing-iling ang lalaki. Nung isang araw, nakita mismo ng dalawang mata ko. Maitim yung puwet ni Joaquin mo. Alam mo, nag-enjoy ka siguro sa panonood, no? Napawi ang kanyang ngiti. Di nakasulyapan ko lang tapos umalis na ako agad. Di ko ugali manood ng ganun, no? Nagpapaliwanag ka pa wala naman akong pake. Umangat ang kilay ni Leonard. Hindi na siya umimik pa at pinaypayan ang sarili gamit ang malaking dahon na nakuha kanina. Sinipa siya ni Via. Anong kulay ng damit ni Esther nung mangyari yon? Di ko napansin. Umalis ako agad eh. Kumalma sa wakas ng dalaga. Natawa si Leonard. Manonood ka pa? Di na uwi na ako sa bahay. Baka magkabukol pa yung mata ko sa paninilip ko dyan. Pinapakita ko lang naman sa'yo para makasiguro ka. Ngayon, alam mo na hindi okay yung lalaking gustong maikasal sa'yo. Salamat, pero kahit wala to, hindi ako papayag sa gusto ng lalaking yun. Hindi ko siya type, isa pa, di ba itatakas mo ko? Oo naman. Edi hindi ako magdunobyo dito. Bahala nung tumanda ako mag-isa. Nakagat ni Leonard ang labi. Huwag namang tumandang dalaga. Di ba sumagi sa isip niya na pwede ako? Kakatuwang biro niya sa isipan. Sige, hatid na kita. Madilim na. Maaga pa tayo bukas.
Mungkahi ni Leonard. Naunang bumaba si Via. Tara na! Ang alam nito, 5:00 siya ng umaga gumigising. Pero ang totoo, madilim pa lang nasa labas na siya. Nag-iihersisyo, inoobserbahan ang palitan ng shift sa mga tauhang nagbabantay sa paligid ng bundok. Inaalam niya kung alin ang mas malapit sa bayan. Kung sino mga tauhan ang mabilis niyang mapapatumba gamit ang hand-to-hand combat. Hanggat maaari, ayaw niyang lumika ng ingay sa isang araw ng pagtakas nila. Humiga siya sa malamig na sahig at pumikit. Naaalala niya ang mukha ni Via. Dumilat siya para saglit na mag-imagine kung gaano ito kaganda kung walang putik sa mukha. Naging abala si Leonard sa mga sumunod na linggo dahil season na ng pagtatanim. Kahit ang mga tauhan ni Alakay tumulong na sa trabaho. Akala ni Leonard, magkakaroon siya ng chance para lapitan ang barikadang ginawa ng grupo sa paanan ng bundok. Ang kaso, paulit-ulit siyang tinatawag para utusan. Leonard, pakuha ko ng punyal. Kailangan tabasan itong mga damo sa parting to eh. Utos ni Esther. Leonard, dito yung balding may tubig. Dali mo rito, bilis! Sabi ng isang lalaki. Nagunat siya ng leeg at nilapitan si Esther. Ito yung inutos mo. Salamat, teka, pawisan ka na oh. May bibigay akong panyo sa'yo. Gamitin mo para hindi ka magkasakit. Masama yung nagpapatuyo ng pawis sa likod. Wag na, pupuntahan ko muna yung balde. Humakbang siya palayo pero agad ding bumalik. Nga pala, nasan si Via? Hindi ko siya nakita umakyat dito sa barol. Alam ko may gagawin daw siya importante. Di ba nagsabi sa'yo yung babaeng yun? Magkasama kayo lagi, di ba? Di kami close. Sadyang siya lang yung nagbibigay ng damit sa akin para may pamalit ako kaya hinahanap ko siya. Ganun ba? Sa susunod padadalan kita para di mo na siya kailangan hanapin. Salamat. Tumalikod si Leonard at tumakbo papuntang balding inuutos sa kanya. Mukhang kailangan niyang kausapin si Via na wag mo nang pumunta sa kanyang tinutuluyan. Ayaw niyang ilantad sa iba na close sila, lalo pat anak ni Alakay ang dalaga, samantalang siya bago pa lang dito. Dahil sa desisyong ito, hindi niya tuloy alam kung kanino lalapit para itanong kung nasan si Aviana. Magtatanim ka ba o magsisimba? Ba't nakasuot ka ng polo? Ang arte mo. Gagapang ka lang naman dito sa putikan. Ay, wala ako ibang damit na suot eh. Itong mga pinaglumaang polo lang. Mainit ka kaso wala akong choice. Pwede ka magubad ng pangitaas. Lalaki ka naman, di ba? Hubad na! Ako naiinitan dyan sa itsura mo para kang ewan. Mabilis na sinunod ni Leonard ang utos. Sinabit ang damit sa puno. Sumulyap sa kanyang iilang kababaihan na nagtatanim. Agad na napangiwi si Brian. Suot mo na lang yung damit mo. Mayabang. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung paano naman siya naging mayabang gayong sumusunod lang naman siya sa gusto nito. Tinapos na ni Leonard ang kanyang parte sa mga gawain bago naglakad-lakad. Inisip niya kung saan pwedeng pumunta si Aviana. Ang alam niya, kapag ayaw ni Via na sumabay sa ibang tao sa pagligo, umaakyat ito ng ilog upang maghanap ng tagong pwesto. Napapalatak si Leonard. Sana nga tama siya ng hinala. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad paakyat sa ilog, nakarinig siya ng pagtatampisaw. Binilisan niya ang kilos. Tumunghay siya at nakita ang pag-ahon ni Via sa malalim na parte ng ilog. Malinis sa mukha nito, maputla ang labi dahil sa matagal na pagkakababad, makinis, pantay ang kulay at napakaganda. Via! Sigaw niya sabay kaway ng may ngiti. Tumawa ang babae. Nahanap mo ako? Naman, ako pa. Ba't ka pala nandito? Nagtatanim sila kaya ako lang mag-isa sa ilog. Sinasamantala ko na para makapaglaba at makaligo na rin. Hindi maihiwalay ni Leonard ang mga mata sa mukha ni Aviana. Inabot niya ang buhok nito. Ang ganda mo, Via. Salamat. Tapos na ba kayo sa burol? Hindi pa. Anong gagawin mo pagkatapos? Ibibilad ko itong mga damit ko tapos maglalagay ako ulit ng putik at uling sa mukha. Sayang naman. Kinuskus mo na maigi tapos madudumihan lang ulit. Gusto mo ba wag na ako maglagay? Damihan mo. Baka paginitan ka ni na Brian. Dumami pa ang marriage offer na matanggap mo. Namewang ito sabay irap. Gutom ka na ba? Ipagluluto kita ng lugaw. Sige, tutulungan na kita sa pagbubuhat itong batya. Hinawakan ni Leonard ang pisngi at napailing. Kapal na nitong balbas ko. Ayaw mo niyan? Oo di ako sanay. Para sa'yo, alin na mas bagay?
Hinawakan nito ang kanyang muka. Hindi naman magaspang, sa tingin ko bagay sa'yo kapag may konting balbas. Tapos dapat pantay yung haba, ganun. Sayang wala akong shaver. Gusto mo? May nagtitinda nun dito? Akong bahala sa'yo. Sabay silang umakyat sa taas pa ng ilog hanggang marating nila ang malalaking bato. Doon nila nilatag ang mga basang damit ni Aviana. Sa bahay mo na ibilad yung underwear mo. May mga insekto dito. Sige. Tinulungan niya ang dalaga na maglagay ng putik at uling sa muka bago sila bumalik ng burol. Patapos na ang iba. Di pwede na wala silang gagawin. Pero pagkatapos ng trabaho, inaya niya si Aviana na magpahinga. Dala ng labis sa pagod, wala siya ibang pinag-aabalahan ng hapong yun kundi ang matulog. Sinamahan siya ni Aviana, kahit abala ito sa pagtatahi. Nakatulog si Leonard, na ang huling nakita ay ang payak ng ngiti sa mukha ni Via, habang nakaupo sa pinto ng maliit na bahay. Nasanay si Leonard na lagi niyang kasama si Aviana. Walang kasiguraduhan ang buhay niya dito sa kuta ng mga silakbo. Pero dahil sa dalagang yon, natuto siyang magtiis at magplano ng maigi. Hindi naman nagtaka si Pinunong Alakay sa pagdikit niya kay Via, kaya alam niya na posibleng wala talaga itong paki sa anak. Hindi kompleto ang araw niya hanggat hindi niya ito nakikita. Esther, si Via. Di mo alam? Pinagalitan yun kasi lumabas. Sina Brian lang dapat ang bumibili ng pangangailangan natin dito. Ewan ko ba kung ba't siya pa umalis? Ano? Nasaan siya? Nasa bahay niya. Nagtatakbo si Leonard papunta sa tinutuluyan ni Aviana. Nakasara ang pinto ng maliit na barong-barong at maging ang bintana ay nakataob. Nag-alala siya sa sinapit ng babae. Binangga niya ang pinto. Via! Leonard! Nagmulat ang dalaga mula sa pagkakasalampak. May hawak itong kutsilyo sa kanang kamay. Ba't ka nandito? Ano nangyari? Ba't ka umalis? Bibili sana ako ng damit ko tapos shaver mo. Itatanong ko rin sana kung may naghahanap ba sa'yo sa bayan. Di kita pwedeng isama kasi di tayo padadaanin na Brian. Pinayagan niya ako umalis pero hinanap ako ni Papa. Di ko alam kung bakit. Sinampal niya ako sa kainilan niya yung buhok ko. Nabasag ang puso ni Leonard. Niyakap niya si Aviana. Ba't ka may hawak na kutsilyo? Kasi pinapagalitan ako ni Papa. Kapag ganun, pumupunta ang ibang tauhan niyang lalaki dito para hawakan ako. Kasi alam nila kahit magsumbong ako kay Papa, hindi siya maniniwala oras na galit siya. Ano ibig mo sabihin? Idiniin ni Aviana ang mukha sa kanyang dibdib. Leonard, gusto ko nang umalis dito. Nasusuka ako kapag pinagtutulungan nila akong hawakan dito sa bahay. Iligtas mo ako, please. Ramdam niya ang mainit na luha sa balikat niya. Nahihirapan siyang huminga sa tuwing iniisip kung ano ang pinagdadaanan ni Aviana dito. Pinipilipit ng galit ang lamang loob niya at sa pagkakataong ito gusto niyang nguyain lahat ng miyembro ng silakbo. Nabulag siya ng mapayapang araw na dumaan at nakalimutan niya kung anong dapat ang kanyang priority sa panahong ito. Hahanap tayo ng paraan para makalis, Via. Hindi ka na nila hahawakan ulit. Sa susunod, pumunta ka sa tinutuluyan ko. Magtago ka doon at hintayin mo ako pag-uwi, okay? Tumango ang dalaga. Hindi ito makapagsalita. Hinalikan ni Leonard ang noo ni Aviana at humiling na sana mabigyan siya ng hudyat kung kailan ang mainam na panahon para isagawa ang kanyang plano. Kinabukasan, naiilang si Aviana na lumabas ng bahay. Nakita ng lahat ang paghablot ng kanyang ama sa buhok niya pauwi kahapon. Buti na lang, inutusan si Leonard ng mga oras na yon dahil kung hindi, mamamatay siya sa hiya. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Nanay Letty. Di kita maintindihan, Via. Bakit ginalit mo ang papa mo? Ang simple-simple na hinihingi niya sa'yo, tapos sumusuway ka pa. Mag-iigib pa ako ng pang-inom, Nay. Umayos ka para hindi ka nabubugbog, ha? Iniwas ni Aviana ang mga mata at piniling maglakad papunta sa ilog. Natagpuan niya si Leonard na naglalaba. Wala itong pang-itaas na damit at maliit na short lang ang suot pang ibaba. Ang aga mo namang maglaba. Untag niya dito. May gagawin ako mamaya kaya di kita masasamahan. Nga pala, nabanggit mo na nagtanong-tanong ka sa baba kung may naghahanap ng tao sa akin. Ano nalaman mo? Wala.
Di ko nga alam kung bakit. Hindi ka ba taga ron sa bayan? Hindi eh. Sa kabila ako nakatira. Pinadaan ni Leonard ang palad sa buhok at nagangat ng kilay. Walang missing poster mo. Kahit ano. Wala talaga ako nakita eh. Yumuko si Aviana upang itago ang pagkamangha. Kabubugbog lang sa kanya kahapon, pero heto siya tumutulala kay Leonard. Nakaramdam siyang muli ng hiya. Mauna na ako. Akin na ilalagyan mo ng tubig. Ako nagagawa. Sige, salamat. Umupo siya sa batuhan at nakinig kay Leonard habang nagsasalita ito. Ilang saglit pa tinanong siya ng lalaki. Sapat pa ba yung kahoy mo? Nakita ko kaunti na lang yun. Magsisibak ako mamaya. Marami akong kahoy. Dali natin sa bahay mo. Ba't ka may panggatong eh? Wala ka namang lutuan. Wala ka ring pinggan. Hinanda ako yun para sa'yo. Okay, salamat. Inipit ni Aviana ang tikwas ng buhok sa likod ng tenga. Nang makita niya naman ang refleksyon sa tubig, agad siyang natauhan. Madungis ang kanyang itsura, kaya ba't siya umaarte sa harap ni Leonard? Sinaway niya ang sarili at pinatigil ang kamay na pilit inaayos ang magulong buhok. Leonard, uwi na ako. Salamat ulit ah. Paalam niya matapos kunin ang lalagyan ng tubig. Sumulyap sa kanya ang lalaki bago tumayo. Sasamahan na kita, tara. Isinuot nito ang basang damit at hinatid siya sa bahay. Kahit pa pinagtitinginan sila ng marami, wala siyang pake. May kumpiyansa siya kay Leonard. Bagay na hindi dapat. Lalo pat wala itong paraan para makatakas sila. Gayunpaman, may pride sa kanyang puso. Gusto niya makita ng lahat kung paano siya ihatid ni Leonard. Kung paano siya nitutulungan o alagaan. Pagdating ng gabi, dumating sa kanya ang isang masamang balita. Nalaman ni Papa mo na masyado akong dumidikit kay Leonard. Walang pamilya ang gagong yun. Wala rin pera. Kapag magkatuluyan kayo, masasayang yung pagkababae mo. Ang sabi ni Pinunong Alakay, sa akin kayo papares. Pahayag ni Brian. Lumapit ito sa kanya sabay ngisi. Ayoko na makita magkasama pa kayo ng Leonard na yun ah. Kasabay ng kasal natin ang pagpapasabog ni Pinuno ng bomba sa sentro. Bilang hudyat na handa na tayo makapaggera ulit sa mga pulis at sundalo sa bayan. Huwag mong dagdagan ng responsibilidad namin, Aviana. Napahawak siya sa dibdib. Halos malunod siya sa pagkadismayang nararamdaman. Magkadugo sila ng kanyang papa pero kung ipamigay siya nito tila ba gamit siya na pwedeng ipasa kahit kanino. Kailangan niyang sabihin kay Leonard ang balita. Sa kabilang dako, nag-focus muna si Leonard sa pagnanakaw ng armas kay Pinunong Alakay. Dala ng ilang linggo niyang pag-oobserba sa lugar, nalaman niya kung saan na mas mainam na daan upang huwag agad mapansin ang mga kalaban. Gumapang siya at gumulong sa lupa. Narinig niya ang usapan ng mga tauhan. Habang abala sila sa pag-inom ng alak. Nagbigay na ba ng pondo si Senador? Oo. Kaya sa susunod na buwan, pwede na nating simulan ulit ang pagpapasabog sa bayan. Isasabay yata sa kasal ni Aviana. Natigilan si Leonard sa pwesto nang marinig ang pangalan ni Via. Ano? Ikakasal siya kanino? Gigil na tanong niya sa kawalan. Malakas tayo dahil sa pagpapadala ni Senador ng pera at armas. Pero di ko maintindihan ko ba't ang tagal na lang natin dito sa gubat. Hindi pa rin tayo binibigyan ng pabor ng gobyerno. Ilan na ang namatay sa atin pero parang walang nangyayari. Napaisip si Leonard. Narinig niya na noon ang issue gaya ng pribadong pagbibigay ng pera sa mga opisyales, sa mga armadong grupo para ipagpatuloy ang gulo. Ang alam niya, may iba sa mga opisyales na ginagamit ng mga rebelde para humingi ng dagdag pondo sa gobyerno pang depensa. Madalas din na pinapaingay ang mga terorista, oras na may malalaking isyu sa lipunan, para matabunan ng kumakalat na balita. Dahil sa takot sa mga rebelde, tatahimik na ang usapin patungkol sa korupsyon. Si Brian nandito. Agad nagsilapitan ng iba. Kumusta ano sabi? Ayun, nagwala. Hayaan na. Oras na maikasal kami. Tatabunan ko na lang ng una na mukha niya para di ako maasiwa. Nakakasuka yung mukha ni Via. Pero yung katawan niya pwede na. Nanginig ang kalamnan ni Leonard dahil sa narinig at galit. Inayos niya ang paghinga at hinintay na pumatak ang hating gabi. Sa mga oras na yon, inaantok na ang karamihan. Saka lang lumantad si Leonard at pumasok sa bodega.
Hindi siya kumuha ng baril. Pinagtuunan niya ng pansin ang mga pasabog na nagkalat. Inipit niya ang iba sa suot na short at damit. Ngayon nasa loob siya, mas mahirap ang paglabas, lalo na't marami siyang dala. Naghahanap na ibang daan si Leonard, nang marinig niya na lang ang sigawan sa labas. Brian, nasusunog ang bahay ni Esther. Ano? Tara, tulungan niyo ako. Narinig ni Leonard ang paglisa nila. Nakahinga siya na maluwag. Sinipat niya ng tingin ang paligid bago dali-daling tumakbo papasok sa gubat. Iningatan niya nang wala mahulog. Oras na may makita ang tauhan ni Alakay, maghahanap ito ng salarin. Kailangan malinis ang kanyang kilos. Pagkarating sa bahay, nasa loob na si Aviana. Leonard! Buti na lang at ligtas ka! Nasunog ang bahay ni Esther? Oo, may pinuntahan ka, di ba? Naglala ako na baka di ka makabalik kaya agad ko sinunog yung bahay ni Esther. Di naman ba nasunog ang babaeng yan? Wala yun sa bahay niya ngayon. Kahit si Nanay Leti kina Brian natutulog dahil mas malaki yung bahay noon. Nasaan mga damit mo? Ha? Saan tayo pupunta ngayon agad? Aligagang sabi nito. Ipinakita ni Leonard ang mga nakuhang pampasabog. Nag-umpisang manginig ang katawan ni Aviana. Umalis na tayo agad. Huwag na tayong bumalik ng bahay. Tara na! Inabot ni Leonard ang kamay ni Aviana at mahigpitong hinawakan. Dali-dali sila naglakad pababa ng burol. Tinahak nila ang masukal na gubat at maingat na naglakad palapit sa harang. Binigay ni Via sa kanya ang posporo. Mag-ingat ka. Taimtim na tumango si Leonard bago nagumpisang sindihan ng mitsa ng pampasabog na hawak. Umabog ng malakas ang dibdib ni Aviana. Hindi niya makita si Leonard dahil sa dilim ng paligid. Pinakinggan niya ang pag-uusap ng mga tauhan sa labas at napapikit ng marinig ang pagkiskis ng posporo sa kadiliman. Ilang segundo pa ang lumipas, pumaibabaw sa kanya si Leonard. Tinakpan nito ang kanyang tenga. Niyakap siya nito ng mahigpit. Yumanig ang paligid kasabay ng malakas na pagsabog. Mabilis siya nitong hinila patayo. Bilis, Via! Buong lakas na tumakbo si Aviana. Nangunguna si Leonard, pero panay ang lingon nito sa kanya. Tila kulang ang magkahawak nilang kamay para masiguro nito na nakasunod siya. Aviana, nasan ka? Isang mahabang sigawan dumagundong sa gubat. Boses yon ng kanyang ama. Pinakawalan siya ni Leonard. Muli nagsindi ito ng mitsa at tinapon ng pampasabog sa kanilang likuran. Mabilis na kumalat ang apoy pagkatapos ng pagsabog. Hindi ito lumingon. Hinayaan niya si Leonard na gusto nitong gawin. Dito tayo, tara! Tinuro ng binata ang daan papunta sa bayan. Hindi sila dumaan sa kalsada bagkos. Mas pinili nilang tawirin ng gubat. Naririnig nila ang mabibilis na yabag mula sa likod. Batid ni Aviana na hinahabol sila ng mga kalaban. Humampas sa kanyang mukha ang sangat dahon ng puno. Nagkasugat-sugat ang kanyang pisngi, paa, kahit praso. Pero ngayon lang siya sumaya ng husto. Tumawa siya habang tumatakbo. Niyakap siya ni Leonard pero napakahirap pigilan ng histerya sa kanyang dibdib. Kung di sila makakatakas ngayon, mas pipiliin niyang mamatay na lang. Makalipas ang ilang kilometro, agad na pinanawan ng lakas si Aviana. Hindi nagatubili si Leonard sa pagluhod upang pasakayin siya sa likod. Saka ipinagpatuloy ang pagtakbo. Niluwagan niya ang kapit sa leeg ng binata para hindi ito masakal. May hindi pa ako sinasabi sa'yo, Leonard. Sana di mo ako itaboy kapag nalaman mo. Saka na kapag nakaligtas na tayo. Ayoko marinig yan kung mawawala ka rin pagkabukas. Pumikit si Aviana at pinakinggan ng malakas na pintig ng puso ni Leonard. Nung imulat niya ang mga mata, nasa ospital na siya't nakakonekta sa IV drip. Namamalat ang kanyang bibig. Walang ibang tao sa pribadong silid. Leonard, nasan ka? Isang officer ang bumungad sa pintuan. Miss, bumalik na muna kayo sa loob. May tatanong sana kami sa inyo ng mga detalye. Hanggat maaari sana sumagot kayo na matapat. Si Leonard, nasan siya? Ginabayan ni Lieutenant Mitchell ang mga kasamahan tungo sa kuta ng mga silakbo. Ma'am, bumalik kayo sa kama at nangangako kaming hindi ka mapapahamak. Napakurap siya ng ilang beses. Bumalik siya sa bundok? Bakit? Papaano siya dun eh? Hindi siya nagpahinga, sir. Siya ang nagpumilit na lusubin ng bundok.
habang nagkakagulo ang kalaban mula sa sunog, ma'am. Hayaan niyo sila. Ang sarili niyo na munang alalahanin niyo dito. Humupa ang pag-aalala ni Aviana. Bumalik siya ng higaan at naghanda ng sagutin ang tanong mula sa officer. Anong pangalan mo? Anong role mo sa grupo? Ako si Aviana. Anak ako ni Pinunong Alakay. Sambit niya bago sumulyap sa bintana. Maaliwalas ang umaga. Malakas ang kutob niya na magiging ligtas si Leonard. Bumaba ng sasakyan ang hanay ng pangkat ni na Leonard. Pinangunahan ni Captain Rosales ang pag-akyat ng bundok. Gamit ang senyas nito, dahan-dahan silang kumalat sa gubat. Nung una'y gusto pa nila sana obserbahan ang kilos ng miyembro ng mga silakbo. Pero nang marinig nila mula kay Leonard ang balak nilang pagpapasabog sa bayan, sa susunod na buwan, agad silang nagtawag ng kasamahan at nag-assemble ng kagamitang dadalhin. Alakay, nandito sila! Pasabugan niyo! Sir, may secondary trench sa kanan. 2-man fire team, possible flank route. Saad ni Leonard habang naka-prone posisyon. Agad nag-utos ng tauhan si Captain. Papunta sa direksyon na kanyang sinabi. Humarap muli ito sa mga kalaban. Suppressing fire. 11 o'clock. Inasinta ni Leonard ang mga kalaban para i-cover ang kasamahang umaabante. Hindi siya nagatubili na kalabitin ang gatilyo, maliban na lang sa mga non-combatants. Nakabilang sa silakbo gaya ni Nanay Letty at Esther. Nakasalubong niya ang gulat na mata ni Brian. Leonard! Tang-ina ka! Pinatamaan ni Leonard ang lalamunan nito. Hindi pa rin niya malimutan ang pinagsasabi ni Brian tungkol kay Aviana. Gusto niya lapitan ng lalaki upang siya ang huli nito makita bago ito panawan ng buhay. Pero pinigilan siya ng isang kasamahan. Marami pa sa taas, Leo. Tumakbo siya paalis. Hindi niya ininda ang pag-iyak ni Nanay Letty at Esther. Kung magsisilbi siyang halimaw sa kwento ng mga ito, ayos lang. Basta't nagawa niya ang tungkulin na mailigtas sila. Isang malaking pagsabog ang nagpatumba sa kanila. Yumanig ang lupa at nagsitumbahan ng mga puno. Man down! Tinibayan ni Leonard ang loob at isinalba ang mga kasamahan. Leonard! Dapa! Bulyaw ni Captain Rosales. Mabilis siyang humiga at gumulong sa lupa. Dumaplis sa kanyang braso ang isang tama ng baril. Tang-ina ka! Leonard, dasan si Aviana! Sigaw ni Alakay. Pinigilan ni Leonard ang sumagot. Hindi ba ganda kung gagalitin niya ang matanda? Baka may gawin ito na ikapapahamak ng kasamahan niya. Nasaan ang anak ko? Ilabas mo siya! Ibalik mo siya sa akin! Sumenya si Captain Rosales na wag siyang magsalita. Tumango si Leonard at nagtago sa likod ng puno. Inalala niya ang muka ni Aviana at napaisip. Kung mamamatay siya dito, wagi pa rin dahil nakalaya si Via. Hindi na ito pagsasamantalahan ng mga tauhan ng ama. Hindi na sasabunutan o sasampalin kapag nagkamali. Hindi na titipirin sa pagkain o sa gamit sa pansarili. Sumilay ang ngiti sa kanyang muka. Hinigpitan niya ang hawak sa armas at lumunok. Matatapos ang lahat sa araw na ito. Makaraan ang ilang oras. Naghintay si Aviana sa labas ng ospital. Bumababa na ang araw. Nagsisialisa ng naunang pasyente, habang papasok naman ang mga bago. Hindi niya mabilang ang mga tao na nakakasalamuha. Pero ang lalaking pinakahihintay niya hindi pa rin dumarating. Patagal ng patagal, palala ng palala ang kanyang takot. Paano kung maputulan siya ng binti? Kaya ko siyang alalayan. Kung maputulan siya ng kamay, pagsisilbihan ko siya. Ayos lang kahit may kulang. Basta ba't uuwi ito ng buhay? Nagumpisang pumatak ang ulan. Tumingala si Aviana sa langit at pumikit. Via. Sambit ng isang pamilyar na tinig. Nagmulat siya at pinagmasdan si Leonard. Nakauniforme ito, duguan at puno ng galos. Dilat na dilat ang mga mata. Hudyat na hindi pa tuluyang kumakalma ang katawan ng binata mula sa labanan. Dahan-dahang tumayo si Via at lumapit dito. Naamoy niya ang lansa ng dugo. Ang amoy ng lupa at abo na dumikit sa uniforme nito at ang simoy ng malamig na ulan. Tapos na, Via. Ligtas ka na. Hindi ka na pupuntahan ng papa mo kahit kailan. Inabot niya ang pisngi ng lalaki. Ngumiti siya ng pagkalapad-lapad bago ito hinalikan sa labi. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Leonard. Sabi mo kapag ligtas na tayo, pwede ko nang sabihin sa iyo yung sikreto ko. Ito yon. Mahal kita. Kumistap ang mga mata ng binata.
Tinanggal nito ang armas sa katawan bago siya niyakap ng napakahigpit. Paano sikreto? Halatang halata ka. Kaya gusto ko maayos agad ang lahat kasi ayoko madismaya ka, Via. Kung di pa malinaw sa'yo, mahal kita. Mahal na mahal. Hindi niya napigilan ng luha. Pinanood siya ni Leonard ng ilang segundo bago siya muling binuhat. Nakuha pa siya nitong iikot sa pwesto. Tumawa siya ng malakas. Hindi niya tinanong kung nasan si Brian. Hindi niya inalam kung ano nangyari sa kanyang ama. Wala siyang pake kung anong opinyon sa kanya ng kaibigan ni Leonard o kung anong magiging hatol sa kanya pagkatapos ng investigasyon. Gusto niyang damahin ang sandaling ito. Kung sinabi ni Leonard na tapos na, yun lang ang dapat niyang malaman. Ang iba, hindi na mahalaga. Inasikaso ng mga opisyal ang pag-adapt ni na Aviana at ang mga non-combatant ng silakbo. Tinuruan sila ng mga bagay na dapat malaman para makapag-adjust sa normal na pamumuhay. Nakaantabay si Leonard sa lahat ng prosesong pinagdaanan ni Aviana. Inalalayan niya ang dalaga hanggang sa matapos ito ang lahat ng kailangan at sa wakas, cleared na ito. Wala bang ibang kamag-anak yung nanay mo? Tanong niya noong minsang pag-usapan nila kung saan ito titira. Di ko sila kilala eh. Lumuwas si mama ng probinsya para kay papa nun. Okay. Sinabi ko na sa'yo na magdodorm ako. Di pwede, di ligtas doon. Ngumuso ito habang inuubos ang fries sa paper bag. Pinagmasdan ni Leonard ang malinis ito mukha at lihim na napangiti. Wala na bang iba dyan? Yung maayos sa tirahan, Via. Ano bang gusto mo? Maluwag pa naman yung bahay ko. Kung titira ka doon, ayos din. Sa bahay mo? Pwede yan? Ba't naman hindi? Mas okay ka doon kasi akong kasama mo. Baka may masabi yung mama mo. Halos sabunutan niya ako nung malaman niya na tatay ko yung nagpadakip sa'yo. Natawa siya ng bahagya. Guilt is personal. Kahit ano pang gawin ng papa mo, basta di mo siya tinulungan na saktan ako, labas ka na doon. Naiilang si mama pero huwag ka mag-alala. Makaka-get over din yon. Ba't nga pala hindi ka pinahanap agad ng captain niyo? Usapan namin yon. Nasa isang undercover mission ako. Kaya masisira ang profile na binuo namin kung maglalabas sila ng anunsyo. Kapag di niya ako makontak sa loob ng 3 buwan, saka na siya magpapadala ng notice at ire-report ako bilang missing. Delikado yun, Leonard. Hindi na mauulit. Ginawa niya lang yon para hindi mabulabog ang tatay mo. Matagal na naming minamanmanan ng silakbo. Kaya nag-iingat lang si Captain para hindi masayang ang pinaghirapan namin. Basta yung tungkol sa bahay dun ko tumira. Magkaiba naman tayo ng kwarto kaya huwag ka mailang. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Aviana. Tinuon ni Leonard ang mga mata sa daan at tumango sa saliw ng musika. Anong gusto mong kainin? Tinapay at ice cream. Bibili natin yan. Lahat ng gusto nito, hanggat kaya niyang iabot ay walang pagbibilang na ginagawa niya para kay Aviana. Maraming nakapagsabi. Kay Aviana na swerte siya bilang anak ni Pinunong Alakay. Binibigay nito sa kanya ang tira sa mga kinaing prutas. Binibigyan ng bestida sa tuwing birthday niya o hindi obligadong tumulong kapag araw ng pagtatanim sa borol. Napaniwala siya noon. Marahil nga swerte siya. Pero ngayon habang kasama niya si Leonard at nakatira siya sa poder nito, sa kanya lang napagtanto na walang-walang naranasan niya noon kumpara sa sayang natatamasa niya ngayon. Via, yung tuta mo nasa banyo ko naninilip. Sigaw ni Leonard. Agad siyang tumakbo, papasok ng kwarto. Ba't di ka naglalak ng banyo? Tayo lang naman nandito, malay ka ba dyan sa baby dog mo? Malisyosong umiti si Leonard at napailing tuloy siya. Minsan pakiramdam niya. Sinasadya siya nitong tawagin. Para pumasok siya ng banyo habang naliligo ang lalaki. Ginagawa mo lang naman to on purpose eh. Ikaw gusto mo lang talagang makita kita habang naliligo. Di totoo yan Nag-flex ito ng braso. Pero di ka ba naman machohan sa akin? Di ka napapugian? Kabisado ko yung katawan mo, Leonard. Kahit hindi pa tayo magkarelasyon, nakita na kitang hubad-hubad eh. Iba yun. Nakakahiya yun eh. Magbanlaw ka na dyan, mamamasyal tayo, di ba? Oo nga pala. Sige, teka lang. Iiling-iling na umalis ng banyo si Aviana habang karga si Daisy. Mapamaraan din si Leonard, Tumahol ang kanyang alaga. Inisip niya na lamang na sumasang-ayon ito sa kanyang sinabi. Dala ng pagiging mapilit ni Leonard,
Nagkaroon ng maraming kaibigan si Aviana. Mga babae na asawa ng mga sundalong gusto siyang kasabay sa pamamasyal at pagliliwaliw sa labas. Ano bang balak mo, dear? Pagpukaw ni Mrs. Rosales sa kanyang pansin. Gusto ko sanang magtrabaho doon sa malaking hotel. Ang sabi sa akin malaki yung bayad doon kapag naghahalo ka na may inom. Sabi niya, ay oo nga pala, kung yan ang gusto mo hala sige hahanapan kita ng paraan. May specialization para dyan. Oras na may certificate ka na, pwede kang maging bartender sa malalaking establishmento dyan. Di po ba kailangan ng K-12 certificate, ma'am? Wala ko nun eh. Hindi na, iba to. Program ng isang private school kaya huwag ka mag-alala. Tawagin mo si Leonard at pag-usapan niyo muna. Tumayo si Aviana. Hinila ang tali ni Daisy papunta kay Leonard na naglalaro ng badminton kasama ang isang kasamahan sa trabaho. Teka lang, nagugutom ka na ba? May gusto kang kainin? Napasipa siya sa mga bato sa paanan. May binanggit sa akin si Ma'am Rosales tungkol sa specialization daw. Pinaliwanag niya ang sinabi ng ginang. Lumapit lalo si Leonard upang makinig ng maigi. Kung gusto mo sige lang. Basta sabihin mo lang sa akin kung ano-ano requirements ng may handa ko agad. Gusto mo ba dun? Oo, subukan ko sana. Para naman may mapag-abalahan ako. Diba? Tsaka nakakabagot sa bahay. Kaya sinasama kita dito para makabuo ka ng circle of friends mo. Ang kaso, grabe naman yung pagiging mahiyain mo. Sige, dyan na tayo sa pag-aaral mo. Iba kasi ang gusto nilang gawin sa kung anong nais ko, kaya kahit mabait sila sa akin, di kami nagiging close sa isa't isa. I understand. Ikaw din kasi ang pinakabata doon. Nag-yoga sila, ikaw nanonood ng mukbang. Pati yun, napansin mo? Oo Nag-alala nga ako minsan Iniisip ko talaga bang ginugutom kita sa bahay, Via? Mapang-asar ka, nakakainis. Tumahol si Daisy at hinabol ang isang pusa sa malayo. Nagpatianod si Via. Kumaway siya kay Leonard at nagsalita. Laro ka na ulit! Huwag kayo lumayo. Uuwi na rin tayo kapag pagod ka na. Tumingala si Aviana sa araw at ngumiti ng malapad. Ayos lang sa kanya kung wala siyang close na kaibigan. Basta ba't mananatiling maaliwalas ang bawat umaga. Makakapaglaro sila ni Daisy kahit saan. Dumaan ang 6 na buwan bago nakuha ni Aviana ang kanyang certificate. Nakapasa siya with recommendations mula pa mismo sa kanya naging instructor. Natuwa sila sa kanyang sipag at kakayahan na sumunod sa procedure. Hindi siya nakakalimot ng detalye sa paghahalo ng mga inumin. Naging tester niya walang iba kundi si Leonard. Dahil hindi rin ito sanay uminom ng marami, madalas pabagsak itong humihilata sa kama. Palagay niya, mas masaya ito sa pagtanggap niya ng certificate. Dahil ibig sabihin nito hindi na siya malalasing. Sa mo gusto mag-apply pagkatapos? Sa Grand Blue Lotus. Baka hindi ko kaya, no? Narinig mo ba yung sinabi ni Miss Lana? Magaling ka. May 2 kang recommendations. Malakas ang laban mo, Via. Sa pagbanggit ito kay Miss Lana, nakaramdam siya ng pagkailang. Noong minsan siyang sunduin ni Leonard, naging kakaiba ang interes ng instructor Lana sa nobyo niya. Hindi nito maihiwalay ang tingin sa mukha ng kanyang boyfriend. Hindi siya yung tipo na napakasiloso subalit. Hindi niya kayang lokohin ang sarili niya na wala lang yon. Ang iba naman dyan, normal kung tumingin kay Leonard. Ito malagkit kung tumitig. Hindi nagpakita ng motibo si Leonard at hanggat maaari umiiwas ito. Gayon pa man may pagkailang pa rin sa puso ni Aviana. Marami pang babae dyan na magiging interesado kay Leonard. Ayaw niya na may nagpapapansin dito. Nung sabihin niya kay Mrs. Rosales ang kanyang hinanaing, sinabihan siya nito na wala raw siyang magagawa. Hindi sila kasal ni Leonard. Kung makakahanap ito ng iba, wala siyang laban sa kagustuhan nito. Ba't ang layo ng tingin mo dyan? Iniisip mo bang sina Nanay Letty at Esther? Hayaan mo na sila, nagbago na ang pangalan ng mga yon. Pinadala sa malayo para hindi manggulo ulit. Talaga? Buti na lang. Minsan kinakabahan akong tumawid sa kalsada kasi iniisip ko, paano kung nakikita pala nila ako? Di ka naman bagalit sa kanila. Hindi. Kahit kay Brian, hindi ako malungkot sa sinapit niya. Huwag na natin pag-usapan. Sumulyap siya sa labas ng bintana. Pinagmasdan na makukulay na street lights.
Alam ko na kung anong gusto kong gift para sa pagtatapos ko. Ano yon? Punta tayo ng Grand Blue Lotus Hotel. Gusto kong ma-experience yung service nila. Sumilay ang isang pilong ngisi sa mukha ni Leonard. Yung service ko, ayaw mo subukan? Pagkatapos ng food, ikaw ang dessert. Natameme ito sa driver's seat. Mayabang na pumustura si Aviana. Humalakak si Leonard matapos ng ilang segundo. Natututo ka na sa akin, ha? Magaling kang magturo. Oo na. Nga pala, nagpadala raw si mama ng bulaklak sa bahay. Congratulations, Via. Kinilig siya sa nalaman. Matagal bago niya nakuha ang tiwala ng ina nito. Kinuha niya ang phone at tinawagan ng ginang. Tita, natanggap ko po yung bulaklak na pinadala niyo. Thank you po. Nagustuhan mo ba? Sabi ni Leonard, yellow ang paborito mong kulay. Congratulations, Iha. Dadalaw kami dyan ng tito mo kapag libre kayo ni Leo. Okay lang ba? Yes po. Ipaghahalo ko kayo ng drinks, tita. Tumahimik ang kabilang linya. Saglit na natigilan si Aviana. Tita? Hello po. Mama na lang, Via. Mama na lang itawag mo sa akin. Bumilis ang kanyang paghinga. Lumingon siya kay Leonard at tumikim. Sige po, Mama. Thank you po. Kumisla pa mga mata ng lalaki. Inabot nito ang kanyang kamay at mabilis itong hinalikan. Thank you, Mama. Malakas na sabi ni Leonard. Napalunok si Aviana. Nagustuhan niyang tawaging Mama ang ina ni Leonard. Kung mahal siya ng lalaking ito at tanggap na siya ng tita niya, baka pwedeng siya na magbukas ng usapin tungkol sa pagpapakasal. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang duty, mabilis na umuwi ng bahay si Leonard. Nakapatay na ang ilaw sa kwarto, kaya alam niyang hindi na naabutang gising si Aviana. Naligo siya, nag-toothbrush at saglit na nagbihis bago tumabi sa nobya. Good evening, ma'am. Reporting for duty. Nakauwi ka na pala. Bumangon si Via at yumakap sa kanya. Tagal kitang hinintay. Kumain ka na ba? Yup. Pasensya na, mama. Natagalan sa labas ang kawal mo. Nabagot ka ba sa paghihintay? Kung nangalay ang balikat mo, mamasahihin ko. Anong kapalit? Wala, alam mo mabait ako eh. Di kaya ako humingi ng kapalit? Bakit hindi? Bumusangot ito kaya mas lalo siyang natawa. Ba't parang mainit ang dugo mo ngayon? May nangyari bang masama? Wala naman, may binili akong regalo. Nasa drawer, inisip ko. Maganda sana kung may suot kang ganun para gumuwapo ka lalo. Ano yon? Binuksan niya ang drawer sa bedside table at agad nahigit ang paghinga. Mabilis niyang binuksan na maliit na box. Hindi nagkamali ang kanyang kutob. May 2 gold na singsing sa loob ng kahon. Napasabunot siya sa sarili. Via, mahal. Ako dapat na nagbibigay sa'yo nito. May in-order na ako sa makalawang dating nun. Natawa ng malakas si Aviana. Wala na siya nagawa kundi humilig sa hita ng nobya. Alam mo ibig sabihin nito, di ba? Via, akin ka na pang habang buhay oras na pumayag ka. Kundi ikaw, edi wala. Ikaw, sigurado ka na ba? Oo naman. Teka, babangon ako. Kailangan nakaluhod yan. Sayang at wala akong bulaklak. Sa makalawa pa dapat pero sige. Huminga siya ng malalim sabay luhod. Via, nung una sabi ko sa sarili ko na ang malas-malas kong tao kasi nahuli ako ng papa mo. Ang unang pumasok sa isip ko nun, uubusin ko silang lahat. Nagbago yun kasi tinulungan mo ako. Naintindihan ko na hindi lahat ng nandun ay masama. Kalmadong umiti si Aviana. Ilang minuto silang nagtagal sa katahimikan bago tuluyang nagpantay ang pintig ng puso ni Leo. Dahil sa'yo, ilang beses ako napaluha sa dilim, Via. Dahil din sa'yo, hindi ako makatulog sa pananabik. Mahal na mahal kita. Ikalulugod ko kapag pumayag ka mag-iasawa ko. Will you marry me? Yes. Simpleng sagot ni Aviana. Ngayon pa lang, Leonard. I do so much. Bumalot sa silid ang masiglang tawa. Hinuli ng babae ang kanyang pisngi at mariin siyang hinalikan sa labi. Hindi nagpahuli si Leo at gumanti sa bawat paghagod nito sa kanyang katawan. May mga bagay na maganda kapag nakuha ng walang kahirap-hirap.
Pero yun din ang tipo ng achievement na napakabilis makalimutan. Ang mga sitwasyong delikado at napakahirap lagpasan, ngunit nagawa pa ring pagtagumpayan. Yun ang tipo ng saya na hindi matatakpan ng kahit ano habang buhay. Para kay Leo, yun ay ang pagligtas niya kay Aviana. Sa mga araw na sila'y nag-aaway, maalala niya palang ang hirap na dinanas nito. Mabilis siyang tumitiklop at humihingi ng tawad. Para kay Aviana, ang pinakamatapang niyang ginawa ay ang umulit sa pagliligtas ng taong hindi niya kilala. Kahit wala pa siyang kasiguraduhan kung mabait ba ito o mabubuhay pa ba siya oras na mabuko. Ang lahat ay may kalalagyan at para sa kanila, yon ay ang bisig ng isa't isa. The end.